Mga mahal na kapatid, sa nakaraang pagsamba ay itinuro sa atin, ipinaalaala sa atin na bilang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos ay dapat tayong lumakad sa liwanag. Sa pagkakataong ito ay pag-aaralan naman natin ang iba pang mga dahilan kung bakit marapat na ang mga lingkod ng Diyos ay lumalakad sa kaliwanagan. Bakit po ba tayo nararapat na lumakad sa liwanag? Tayo po na mga ibinukod ng Diyos na maging Kanya upang maglingkod at magpuri sa Kanya sa mga huling araw na ito. Anong dahilan? Basahin natin ang Efeso 5, talatang 8. Dati ay nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mabuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Bakit po nararapat na tayong lahat ay lumakad sa liwanag? Ang sabi ng Biblia, dati kayo ay nasa kadiliman. Tapos na yung panahong yun na tayo ay nasa kadiliman. Ngayon na tayo po ay mga lingkod ng Diyos, tinawag sa paglilingkod na ito, marapat lang na tayo ay lumakad na sa kaliwanagan. Bakit po ba sinabi ng Biblia na dati tayo ay nasa kadiliman? Anong dahilan? 3 hanggang 5. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan, pag-iimbot, gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang mga taong mapakiapid, mahalay, mapag-imbot, sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit po sinabi ng Biblia na dati tayo ay nasa kadiliman? Anong dahilan? Dahil po sa masamang paraan ng pamumuhay. Baka sa nakaraan ay nakagawa tayo ng mga kasalanan. Halimbawa, kahalaya, pakikiapid, walang kabuluhang pananalita, at anumang pamumuhay na labag sa kalooban ng Diyos. Inuulit namin sa inyo, mga kapatid, wala na tayo ron. Tapos na yun. Tayo ay dapat na lumakad sa liwanag. At dahil sa dati, ang iba sa atin ay namalagi sa paggawa ng kasamaan, paglabag sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, pero sa kabila nun, naawa ang Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon na maging Kanya. Tinawag tayo sa paglilingkod. Ano na ang pananagutan ng mga naging lingkod ng Diyos? Balikan lang natin yung unang talata na ating binasa. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Ano po ang pananagutan ng mga naging lingkod ng Diyos? Pananagutan nila na magsilakad, mamuhay ng nararapat gaya ng mga taong nasa liwanag. Ngayon, bago natin alamin sino yung mga naging lingkod ng Diyos, bago natin alamin yung mga tao na mula sa kadiliman, kinaawaan, dinala ng Diyos,
sa kaliwanagan upang maging kanya. At ang mga taong yun ay kinakailangan ng lumakad sa kaliwanagan. Ano po ba ang nagsisilbing liwanag o ilaw sa atin upang huwag tayong manatili sa kadiliman? Pakinggan ninyo. Ang sagot ay nakasulat dito sa Kawikaan sa 6:23. Ganito ang pahayag. Pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay itong mga saway. Ano po ang nagsisilbing ilaw o tanglaw sa atin? Upang huwag tayong manatili sa kadiliman. Ang sabi po sa talatang ating binasa, ang utos ay ilaw at ang turo ay tanglaw. Gaano po kahalaga? Bukod sa ang turo at kautusan ay ilaw at tanglaw. Ito rin ang daan patungo sa buhay. Kaya mga kapatid, napakahalaga na ang mga kautusan ng Diyos, lalo na ang mga salita ng Diyos na ating tinanggap mula sa mga tunay na sinugo ng Diyos ay patuloy nating nasusunod. Patuloy nating natutupad sapagkat pagka tinutupad natin ang mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, nakatitiyak tayo. Patuloy tayong naliliwanagan, patuloy tayong natatanglawan. Ngayon, alamin natin, sino yung mga dati nasa kadiliman, pero naging mga lingkod ng Diyos. Babalik tayo sa aklat ng Efeso. Ang babasahin naman natin ay 2. Ang talata po ay Gs. Ganito naman ang pahayag po sa atin. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Sino po ang mga naging lingkod ng Diyos na dapat ay lumalakad sa kaliwanagan? Ang sabi po, sila yung mga taong nilikha kay Jesus, para kay Kristo, para sa mabubuting gawa. Pag-aralan natin, sino yung mga nilikha sa ating Panginoong Heso Kristo? Na kaya sila nilikha para kay Jesus ay para gumawa ng mabuti at lumakad sa kaliwanagan. Efeso 2, ang talata po ay 15. Ganito naman ang ating mababasa. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito, ginagawa ang kapayapaan. Sino po ang nilikha kay Kristo? Itinalaga para gumawa ng mabuti at lumakad sa kaliwanagan. Mula niya sa dalawa, nilalang ang isang taong bago. Alin yung taong bago na yon? Namula yun sa dalawa. Pakinggan natin ang Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Alin ang isang taong bago? Nilalang para kay Kristo upang gumawa ng mabuti. Lumakad sa kaliwanagan. Ang sabi ni Apostol Pablo, siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sa makatwid, ang mga taong naging bahagi ng katawan ni Kristo o ng kanyang iglesia, sila ang may banal na pananagutan
na lumakad sa kaliwanagan. Paano sila makalalakad sa kaliwanagan? Sa pamamagitan po ng pagsunod sa mga aral ng Diyos. Ano po ang nagagawa ng mga iglesia ni Kristo? Yung tunay, ha? Anong nagagawa ng mga tunay na kay Kristo pagka sinusunod nila yung kautusan? Gumagawa sila ng mabuti at namamalagi sila sa kaliwanagan. Ano po kung gayon? Ang inaasahan sa mga naging bahagi ng katawan ni Kristo o sa mga tunay na iglesia ni Kristo. Pakinggan natin. Ang sinasabi po dito sa Galacia, sa ang talata po ay 9. Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Ano po kung gayon ang inaasahan sa mga naging bahagi ng katawan ni Kristo? Sa mga tunay na kay Kristo. Ang sabi po ng mga apostol, huwag tayong magsasawa. Katumbas ng huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Ano po ang ibubunga kung hindi tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti? Pagdatingan niya ng takdang panahon, ay magsisipag-ani tayo. Mabuti po linawin natin, mga kapatid, alin ang mabuti na dapat ay ginagawa natin. Hindi tayo napapagod sa paggawa. Pakinggan natin, 7:12 ng Roma, pahayag ni Pablo. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Mga kapatid, inuulit namin sa inyo. Tumanggap tayo ng mga salita ng Diyos, ng mga tunay na doktrina, tunay na aral ng Diyos. Patuloy nating sundin niya. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay. May pagsubok man o wala, may kahirapan man o wala, may pag-uusig man o wala, tuloy ang pagsunod. Tuloy ang paglilingkod. Sapagkat para sa atin, ang mga utos ng Diyos ay ilaw, tanglaw, matuwid, at mabuti. Hindi tayo kailanman maliligaw hanggat sumusunod tayo sa mga salita ng Diyos. Paano po inilarawan ng Biblia na ang mga kautusan ng Diyos ay totoong mabuti at ano ang kahalagahan nito sa buhay ng tao? Basahin natin ang nakasulat sa awit 12, 6 hanggang 7. Ganito po ang pahayag sa atin. Pangako mo, Panginoon, ay maaasahan. Ang nakakatulad ay pilak na lantay. Tinunaw sa hurno matapos mahukay. 7 beses ito na pinadalisay. Kami, O Panginoon, lagi mong ingatan sa ganitong lahi, huwag pabayaan. Paano po inilarawan ng Biblia na ang mga kautusan ng Diyos ay totoong mabuti? At ano ang kahalagahan nito sa buhay ng tao? Batay sa ating binasa, ang sabi po ng lingkod ng Diyos, ang pangako mo, Panginoon, ay maaasahan.
Ang katulad nila ay pilak na lantay, 7 beses na dinalisay. Sa mga katuwid, purong-puro, dalisay na dalisay ang mga salita ng Diyos. Tayo po ang saksing buhay, mga kapatid, kung paano tinupad ng Diyos lahat ng kanyang pangako sa iglesia, sa kanyang sugo. Tayo mismo may mga karanasan kung paano natupad sa atin ang mga salita ng Diyos. Walang pag-aalinlangan. Kung anong sinalita niya, gagawin niya. Kung anong pinanukala niya, tutuparin niya. Ang sinasabi ko po, mga kapatid, na mga pangako na natupad ay sa panahon na ang iglesia ay pinamamahalaan ng mga tunay na tagapamahala. Alam natin na natupad lahat ng sinabi at ipinangako ng Diyos sa iglesia at sa kanyang sugo hanggang sa panahon ng kapatid na Iranyo Manalo. Pero nangangahulugan po ba na dahil sa nangyari sa iglesia sa kasalukuyan ay hindi na maaasahan ang mga pangako ng Diyos? Na ang mga salita ng Diyos ay biglang nagbago? Hindi na ilaw, hindi na tanglaw, namamalagi po na ilaw, tanglaw at dalisay ang mga kalooban ng Diyos. Huwag nating idahilan na kaya itong nangyari sa atin ngayon, maraming pagsubok sa pananampalataya, kaya hindi na tayo susunod, hindi na tayo maniniwala sa mga salita ng Diyos. Hindi po. Tandaan natin, ang salita ng Diyos ay hindi mababago. Ano pa ang katangian po ng mga salita ng Diyos ayon sa Biblia? Sa awit 19:8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid sa nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Totoo yan eh. Noon, yung iba sa atin eh, sumasamba sa rebulto. Kala ng iba, Diyos yun. Eh, nung maturuan ng mga salita ng Diyos, namulat ang mata eh. Diyos-Diyosan pala yun. Ang tunay na Diyos pala ay ang Diyos na nag-iisa, ang Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya, pagka halimbawa, hindi mo na sinusunod yung aral, pagka tinalikuran mo ang dalisay na salita ng Diyos, bulag ka na. Pagka bulag, wala nang liwanag doon. Madilim na ang kanyang paningin. Kaya salamat sa Diyos. Ibiniyaya niya sa atin ang matibay na pananampalataya, na kailanman ay hindi natin pag-aalinlanganan, hindi natin tatalikuran. Patuloy nating susundin ang kanyang mga aral. Mga kapatid, dahil po sa kahalagahan ng mga salita ng Diyos, paano pa inilarawan ng Biblia ang mga salita ng Diyos? At ano po ang kahalagahan nito sa buhay ng tao? Basahin na natin ang sagot. Dito sa aklat ng Ecclesiastes sa 12:13, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos
sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Gaano po kahalaga ang mga salita ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, sundin mo ang utos. Bakit? Yan ang buong katungkulan ng tao. Sana ay matanim na malalim sa ating puso, sa ating isip, ang mga pananalitang yan ng Biblia. Ang buong katungkulan ng tao ay sundin ang utos nino ng Diyos. Yan ang dahilan bakit tayo tao. Yan ang dahilan bakit binigyan tayo ng buhay ng hininga. Yan ang dahilan kaya ka tinawag sa paglilingkod para sumunod sa utos ng Diyos. Hindi ka tao para kumain, uminom, magsaya. Hindi tayo binigyan ng buhay para sabihin, walang Diyos. Ano ang pakinabang ng paglilingkod? Kaya ka buhay. Kaya ka tao. At ngayon ay hindi lang tayo basta mga tao, kundi mga taong ibinukod ng Diyos para sa Kanya. Gampanan natin ang dahilan ng ating pagkakalalang. Pero, paano natin dapat sundin ang mga kautusan ng Diyos? Sapagkat marami ang pwedeng magsabi, ay ako po'y sumusunod. Kaya alamin natin, anong uring pagsunod? 14. Unang Timoteo 6:14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Paano natin dapat sundin ang mga salita ng Diyos? Tuparin mo ng walang dungis, walang kapintasan. Hanggang kailan? Hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Meron bang mga tao na oo, tumutupad, pero may dungis, may kapintasan ang kanilang pagtupad? Meron. Sino sila? Deuteronomio 4:2. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang mga salita na aking iniutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Meron bang tumutupad sa mga salita ng Diyos? May dungis, may kapintasan? Meron. Sino po sila? Nagdaragdag, nagbabawas. Kaya ang sabi ng Diyos, mag-ingat kayo. Huwag kayong magdaragdag, huwag kayong magbabawas. Paano pa nagagawa, mga kapatid, ng iba ang pagsunod, pero may dungis, may kapintasan? Santiago 2:10. Ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, ay lumabag sa lahat. Paano po nagagawa pa ng iba ang pagsunod? May kapintasan. Ang sabi po ng mga apostol, ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa ay lumabag sa buong kautusan. Ang halimbawa niyan ay ito.
Inyong itiwalag ang masamang kasamahan ninyo. Sino po ang dapat na itiwalag? Yung masama. Pero sa nangyari sa marami sa atin, tayo ang itiniwalag. Tayo na ayaw sumama sa katiwalian, tayo na ayaw sumama sa ginagawa nilang kasamaan sa iglesia, tayo ang inalis sa talaan. Yung masama, pinanatili, binigyan ng pabuya, kinonsinti. Kaya, yung mga nanggipit sa ating mga kapatid, ano po ang mabigat na kasalanan na kanilang ginawa? Nilabag nila ang isang kautusan para sa Diyos. Nilabag nila ang lahat ng kautusan. Kaya mga kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob. Opo, tao lang ang nagtakwil sa atin. Pero ang Diyos, namamalaging Diyos natin. Sapagkat alam natin, mga kapatid, kung tayo po ay itinakwil na ng Diyos, kung pinutol na ng Diyos ang kaugnayan niya sa atin, kung hindi niya na tayo kinikilala na kanyang mga lingkod, mga anak na lalaki at babae sa mga huling araw na ito, sa tingin niyo, alam pa ba natin itong mga to? Salamat sa Diyos. Napatunayan natin siya sa ating buhay. Nangako ang Diyos na kapag ang mga lingkod niya ay mananatiling tapat sa Kanya, hindi niya pababayaan. Hindi niya sila hahayaan na malupig, na lubos, kundi sasamahan niya sila at lagi niyang patitibayin. Kaya para sa atin, mga kapatid, para sa atin, na bagamat ganito ang ginawa sa atin, ganito ang kalagayan natin sa kasalukuyan, ay hindi tayo tatalikod para sa atin. Ano ba ang mga salita ng Diyos? Pakinggan ninyo ang mga huling talata na aking babasahin, 119, 137 hanggang 143 ng awit. Pakinggan yung mabuti. Matuwid ka, Panginoon, matapat ka nga at banal, matapat ang tuntunin mo sa bigay mong kautusan. Yung mga tuntunin mong iniukol mo sa amin, sa lahat ay naaangkop at matapat ang layunin. Nag-aapoy ang galit ko, sa puso ko'y nag-aalam. Pagkat yaong kaaway ko, sa utos mo, yumuyurak. Ang pangako mo sa amin ay subok, walang mintis. Kaya naman ang lingkod mo'y labis itong iniibig kung ako may walang saysay at kanilang itinakwil. Gayon pa man ang utos mo, hindi ko rin lilimutin. Yaong iyong katapatan ay hindi na maglilikat
at ang iyong mga utos ay tapat at walang kupas. Ang buhay ko'y nalilipos ng hirap at suliranin, ngunit ang iyong kautusan ang sa akin umaaliw. Para sa atin, mga kapatid, ano po ang mga salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay tapat. Ang salita ng Diyos, ang kanyang mga tagubilin ay naaangkop para sa atin. Ang kanyang mga pangako ay wagas. Walang mintis. Oo, lipos tayo ng mga suliranin. Lipos tayo ng mga pagsubok at mga pag-uusig na ating nararanasan. Pero ang ating kaaliwan ay ang kanyang mga salita. Hilingin natin sa Diyos. Mga kapatid, magwakas ang buhay na ito na pahiram niya sa atin. Magwakas itong karapat daw. Nasunod natin ang kanyang mga kautusan hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Tandaan ninyo, mga kapatid, tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos pagdating ng araw ng paghuhukom. Samantalahin natin ang nalalabing panahon natin sa ating buhay, sa kabanalan, sa paggawa ng mabuti, sa pamamalagi sa kaliwanagan, upang maging dapat tayo sa pangakong kaligtasan. Pagpalain kayo ng Diyos, tumayo kayo at tayo'y mananal. Panginoon, na aming Diyos, salamat ng marami sa iyo. Muli mong ipinaalaala sa amin ang kahalagahan ng iyong mga salita. Ipinapangako namin sa iyo, Ama, hanggat binibigyan mo kami ng buhay at lakas. Susundin namin ng matapat ang iyong mga salita. Lalakad kami sa liwanag hanggang sa magwakas na ang aming buhay o ang mundong ito na aming pinaglalakbayan. Sumasampalataya kami, inihahanda mo kami sa kaligtasang malapit ng dumating. Huwag mo kaming itutulot, Ama, na ngayon ay maligaw pa kami, mawalay pa kami sa iyo. Salamat, pinagtiyagaan mo kami. Alam namin, marami kaming kapintasan. Nagkukulang kami. Marahil nakita mo, Ama, ang pagpapahalaga namin sa aming mga paglilingkod sa iyo. Ama, maawa ka. Bigyan mo pa kami ng pagkakataon. Makapagbagong buhay kami. Manatili kami na sumusunod sa iyo upang huwag mawala ng kabuluhan ang lahat ng aming tiniis, ang lahat ng aming pagpapagal para sa iyong iglesia. Basbasan mo ang aming mga kapatid. Hindi namin alam kung anong pinagdaraanan nila sa dakong kanilang kinaroroonan. Isang bagay ang lagi naming hinihiling sa iyo, lalo na sa aming mga pananalangin, sa aming mga panata. Ingatan mo silang palagi, ang kanilang mga dalangin. Lagi mong dinggin, ipagkaloob ang kanilang pangangailangan upang Ama walang mangingatla sa mga paglilingkod nila sa iyo. Bago kami matapos sa aming mga pananalangin,
Pagalingin mo sanang mga may sakit, ang mga may suliranin sa sambayan. Ibiyaya mong lunas ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa nangyayari sa iyong iglesia. Bigyan mo ng iba yung lakas, magpanibagong sigla. Higit sa lahat, manatiling sumasampalataya sa lahat ng iyong mga pangako. Ama, salamat ng marami. Hindi mo pinabayaan ang aming pagsamba. Sana po gamitin mo ito. Mabisang kasangkapan. Magabayan ang iyong mga lingkod. Makarating sa kaligtasan. Nananalig kami, Ama. Ano man ang hindi nabanggit, subalit kailangan namin. Ibiniyaya mo na sa amin. Sa ngalan ni Jesus, na dakila naming tagapagligtas. Amen.